na ang talakayan sa isyu ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Dahil sa malawakang pagbaha, binabantayan naman ang kaso ng leptospirosis. Leptospirosis ang bagong kalaban, kaya doble kayod ang pamahalaan na para protektahan ang nasasakupan. At para bigyang linaw ang mga kaso ng leptospirosis, makakausap po natin ngayong umaga si PhilHealth Vice President for Quality Assurance Group at spokesperson Dr. Alfred Philip De Jos. Magandang umaga po, Doc. Ay, magandang umaga po. Umaga rin po sa inyong mga tagapakinig. Doc, under the new leadership po ng PhilHealth, ano-ano po ba yung mga projects o proyektong aasahan po namin sa ahensya? Okay, ang prioridad po ng ating bagong presidente at CEO ay mapalawak o mapaganda ang experience ng ating mga miyembro. At ito ang magitan ng siguro na ang mga benepisyong kanilang natatanggap ay may deliver sa kanila ng mabuti. Okay? Amin din kinakausap ang ating mga providers para ma-assure po ang ating mga miyembro na sila ay mapagsisilbihan at may bibigay ang akmang benepisyo para sa kanila. Gusto rin namin mapabilis. Gusto rin po niya mapabilis ang mga proseso ng pag-claim. At ang pinaka-importante po sa lahat ay mapababa ang gastusin ng ating mga tinatawag nating out-of-pocket po, costs. Ang tinatarget po ng ating bagong presidente ay palawakin ang membership sa mga eskwela, sa mga place kung saan nagtatrabaho ang ating mga miyembro at sa kanilang mga communities. Siguraduhin na functional po ang ating primary care network at meron tayong quality and efficient hospitals. Sir, Doc Alfred, tanong ko lang po, under the new leadership of Dr. Beverly Ho, paano naman po tutugunan ng PhilHealth? Kasi marami po tayong mga kababayan na namumroblema, lalo na doon sa mga bill, sa kanilang sa mga hospital bill. Paano po itututugunan ng PhilHealth, sir? Sorry po, pwede pong pakiulit po yung tanong. Sir, under the new leadership of Dr. Beverly Ho, marami po sa ating mga kababayan ang namumroblema madalas sa mga hospital bills, yung mga naglalakihan po mga bill sa mga ospital. Paano naman po itututugunan under the new leadership of Dr. Beverly Ho? Okay. Well, ang nilalayon po ng PhilHealth na siguraduhin po na sa ating mga government hospital ma-employ ang tinatawag natin na no balance billing. Ibig pong sabihin mako-cover na po dapat lahat ng gastusin ng mga ating mga miyembro sa mga government hospitals ng PhilHealth. At sa mga pribado namang pong hospital, nakikipag-usap po kami sa kanila para magawing very predictable yung mga magiging gastusin ng ating mga miyembro sa mga pribadong ospital para po maiwasan yung tinatawag na bill shock. Okay. Sir, yung isa po sa mga problema din is yung mataas po na professional fee. Kadalasan po, yan din yung po isa sa mga dinadaing po ng mga pasyente. Under the new leadership of Dr. Beverly Ho, paano po ito tutugunan ng PhilHealth? Okay. Kami po ay nakikipag-usap sa iba-ibang ahensya ng gobyerno at sa mga sa RC, sa Professional Regulatory Commission na siyang nag-oversee po sa mga ating mga espesyalista. Nag-uusap po kami para ito ay ma-address na po. Okay? So, kasama po ang pag-uusap na dito sa Philippine Medical Association. So, sinisimulan na po ang usapan po dyan. Ayun. Okay. Sir, balikan lang po natin yung sa leptospirosis. Ano po ba yung mga benefits na ibibigay ng PhilHealth sa mga taong nagkaroon po nito? Lalo't nagkaroon po ng mga pagbaha dahil sa pag-ulang dulot ng habagat ng mga nagdaang bagyo, Doc. Okay. Now, alam naman natin na iba-ibang stages po ang leptospirosis.
Okay? So nagsisimula po ang benepisyo ng PhilHealth dun sa mga may mild leptospirosis. Okay? Pwede po sila magpatingin sa ating mga yakap clinics kung saan po sila ay magbibigyan ng libreng check-up, request po tayo ng mga laboratorio doon at pinaka-importante sa lahat, mabibigyan po sila ng gamot bilang prophylaxis po kung sila ay nagkataon na napalusong sa baha. Doon naman po sa may mga nararamdaman na, meron din po tayong outpatient emergency care benefit package kung saan maaari po silang magpunta sa mga emergency room ng kahit na anong ospital at makukopit po sila doon. Na kung sakali naman po na medyo mas malala na kanilang kondisyon at kailangan silang i-admit, tinaasan na po ng PhilHealth ang mga benepisyo para sa leptospirosis. Para po dun sa may moderate na leptospirosis, tinaas po ng halos doble ang coverage, nasa 63,000 na po. O sa talagang marami ng komplikasyon na kailangan ng dialysis o kailangan ng suporta sa paghinga, meron din pong kaakibat na benepisyo para dito. Ito po yung bago sa enhancement na ginawa po namin para sa leptospirosis benefit package. So aabot po ang benepisyo para dun sa may mga severe forms ng leptospirosis na hanggang 400,000 piso po. Okay. Sir, as we understand, kasi di ba under the Universal Healthcare Law, lahat po member na ng PhilHealth. So ibig sabihin yung mga benefits for leptospirosis, yung yung para matugunan po yung sakit na yan, lahat po tayo, walang exemption, pwede pong mag-avail niyan, sir. Opo, dahil sa Universal Health Law po, lahat po tayo ay automatic na member ng PhilHealth. At automatic po na kayo po ay magbibigyan ng benepisyo once tumapak po kayo sa ospital. Ayun. Doc, can you expound yung sinabi po ng PhilHealth na it will streamline its procedures and modernize its information technology system to cut red tape and speed up transaction for members and healthcare providers? Okay. So, nilalayo po natin na pagandahin ang pag-deliver ng aming serbisyo. So, magagawa lamang po ito pag nabawasan ang red tape. Ibig po sabihin, gumagawa po kami ng mga paraan para mapabilis ang pagbibigay ng benepisyo sa ating mga miyembro at sa pagproseso po ng kanilang claims. Ngayon, kaakibat po nito, kailangan natin ng isang magandang information technology system. Okay? So, ina-upgrade na pa rin po natin yung mga information technology system ng ating kumpanya at ini-encourage po namin ang ating mga clinic at hospital na magkaroon din po ng magandang IT system. Okay? Gaya ng pagkakaroon ng EMR or Electronic Medical Records para lang po ma-integrate po natin ang ating mga sistema at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo. Doc Alfred, pahabol na lang sa liderato po ni Doc Beverly Ho. Masasabi ba natin kayang wakasan ito pong red tape sa PhilHealth tsaka sa iba pang mga ospital? Mukhang kaya naman po kasi po ngayon po na-identify na po natin saan po naaantala ang mga serbisyo. Meron din rin po kami mga tinatawag na PCares, mga personnel on the ground po sa mga ospital para tumulong po sa ating mga miyembro kapag sila may katanungan o sila nahihirapan sa pag-claim ng kanilang mga benefits po. Okay. Alright, maraming salamat po PhilHealth spokesperson Doc Alfred Philip De Jos. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Gandang umaga po sa inyo. Thank you, sir.